Innovators Podcast. Good day at welcome back sa panibagong episode na naman ng Innovators Podcast, kung saan pag-uusapan natin yung mga game-changing ideas sa entrepreneurship, business at innovation. Ito na nga yung huling episode natin, kaya dapat sulitin na natin ang usapan. Ako si Jora Moen F. Velasco at syempre hindi ako nag-iisa na mag-discuss dito. Kasama ko sila. Pakilala naman kayo. Hello, kamusta kayong lahat? Ako si Joshua Elizon. Ako si Prince de la Cruz. At ako nga pala si JC Villanada. Excited na ako mapag-usapan ng topic natin today. Kasi kapag sinabi mong innovation, kadalasan naiisip natin ay startup yan. Tech companies, AI, and robots. Exactly. Pero teka lang, paano kung sasabihin namin sa inyo na ang government o public sector ay isa rin sa mga major players pagdating sa innovation? Ha? Totoo ba yan? Hindi ba pag sinabing government, ang naisip natin ay red tape, endless pila at yung mga slow loading websites? So, given yan. Pero real talk, may public sector innovation na sobrang game-changing. Hindi lang natin napapansin kasi mas visible yung ginagawa ng private sector. Kaya today, bibigyan natin ng pansin o ng spotlight sa public sector innovation. Ano nga ba ito? Bakit ito mahalaga? At seryoso, may innovation nga ba sa gobyerno o hanggang drawing lang? Alright, let's start with the basics. So kapag sinabing public sector, ano nga ba ang mga pumapasok sa inyong isipan? Government offices? Public services? Taxes regulations? At syempre, yung mga processes na kahit tagal-tagal na parang forever bago pa matapos. Relate, pero fun fact. Alam nyo ba na ang OECD countries, more than 40% ng GDP ay galing sa government spending? Grabe, no? Almost kalahati ng ekonomiya nila, controlled ng gobyerno. Tapos 18% ng workforce ay government employees. So isipin mo na lang to. Kung walang government innovation, di forever pila, forever manual, at forever bagal ang mga services. Exactly. Kaya hindi lang private businesses yung dapat na mag-innovate. Pati government natin, kailangan nilang i-step up yung mga policy na ini-implement nila para sa mas mabilis, transparent, and syempre efficient na mga serbisyo. Like for example, fusion power technology. Governments invest in it dahil may potential ito na energy, medical scanning, and big data analytics. So, bottom line. So, public sector, it's not just about the policies and regulations. May impact din sila sa innovation na nagpapagaan sa buhay natin. And for the next segment, we will be discussing what is public sector innovation or PSI and why do we need it. Okay, now we understand kung gaano kalaki ang role ng government sa economy. Pag-usapan naman natin ang Public Sector Innovation or PSI. According to the OECD, ang public sector innovation ay pagpapakilala ng mga bagong ideya at ng solusyon sa gobyerno na may layuning gawing mas epektibo at mas komprehensibo ang mga serbisyo nito. Pero guys, wag nating gawing textbook definition yan. Isipin mo na lang na ang gobyerno ay isang mabagal na computer. Kung hindi mo ito i-update or i-upgrade, mag-hang or magka-crash at mawawalan ng silbi. Sobrang accurate. Kaya kailangan natin ng innovation para mas mapadali at mas maging accessible ang mga public services. Para matawag na innovation, kailangan may tatlong elements. Number 1, novelty. Dapat bago sa gobyerno. Number 2, implementation. Hindi lang outline, kailangan i-practice talaga. Number 3, outcome. May impact, either positive or negative. Question, is there really innovation in their government? Lagi natin naririnig na wala namang innovation sa gobyerno. Puro corruption lang, puro selfish acts lang. Pero tignan natin at
i-discuss pa natin itong usapan kung talaga bang walang innovation na nagaganap sa ating gobyerno. Well, hindi natin maitatago na may issue ng red tape, inefficiency at corruption. Pero guys, may success stories din to. Yes, like yung FAO Collect mobile app sa Kazakhstan na tumutulong sa mga dairy farmers na mahanap ang mga best suppliers. Or yung Primero by UNICEF, isang system para i-track at i-manage ang mga refugees. At syempre sa Italy naman, meron din silang electronic marketplace para sa mga government procurement na nagpapakita ng transparency kaya naiiwasan at nababawasan ng korupsyon. Grabe no? And let's not forget police technology. Dati no, yung police boxes lang gamit nila. Ngayon, AI crime detection and real-time CCTV analysis na. So for the next segment is all about the e-government and digital government. So since the 1990s, governments have been using the internet to improve their public services. At malaking factor dito ang social media. Akalain mo, ginagamit to sa disaster response sa Canada at public health monitoring sa Japan. Sa Sweden naman, meron silang in-implement na automated decision-making system para sa social assistance. At sa Greece, meron silang mga AI chatbot para sagutin yung mga complaints ng citizens. Imagine no, kung meron tayong ganun sa Pilipinas, hindi na tayo maghihintay ng ilang oras sa hotline. Ano ang pinagkaiba ng private sector at public sector innovation? Ang private sector innovation ay nag-i-innovate para kumita. Ngayon, ang public sector naman is nag-i-innovate sila para mabigyan pa ng mga better services ang kanilang nasakupan or yung mga citizen. For example neto is Apple launches iPhones to make money. Pero yung gobyerno, they launch policies like London congestion charge para bumaba ang traffic, di ba? So iba pala ang motivation ng public sector innovation, no? Hindi lang kita, kundi efficiency, accessibility, at public good. Alright, dito na tayo sa exciting part. Pag-usapan natin at ibang-ibang uri ng public sector innovation. Yung pinakauna is merong governance innovations. Ito yung nagfo-focus or sila yung nagpa-prioritize ng transparency at accountability. Then may policy innovation. Halimbawa, yung congestion charge sa London para mabawasan yung traffic. Meron din namang hybrid innovations na combination ng governance at policy strategies. At syempre, may technological innovation tulad ng AI crime detection at e-government services. Sige, bigyan natin ng maraming example para mas magets ng listeners natin. Unahin natin yung service innovation. Ito yung mga initiatives na nagpapaganda ng public services. Ang example dito yung London Santander Bikes for Rent para sa mga commuters para mas mapadali or mas gumaan yung daloy ng pagbiyahe nila sa pang-araw-araw. Then we have administrative process management innovation. Ito naman yung mga yung pag-aayos ng proseso ng gobyerno para mas maging efficient. Example, yung one-stop shop ng munisipyo para hindi na tayo magpaikot-ikot sa iba't ibang mga opisina. Wow, kung ganyan siguro lang kabilis ang Pilipinas, no? Sana nga. Next, technological process innovation. Like online car registration system. Sa halip na pumila ng isang buong araw, online na lang. Then may social innovation. Ito yung mga solutions na nakatutok sa societal problems. Ang pinakamainam na halimbawa dito is yung mga centers for street children sa Turkey at baby station sa Japan para sa mga nanay na on the go. And lastly, governance innovation. Like citizens participation app, kung saan pa pwedeng magbigay ng feedback yung mga tao sa gobyerno. Ang daming pwedeng gawin sa gobyerno to innovate. Pero question, bakit hindi lahat ng bansa nag-a-adapt agad ng ganitong mga innovation? Diyan papasok ang public entrepreneurship at governance paradigms. Ang tagal ng mga government system natin.
Pero karamihan sa kanila, bureaucratic, meaning masyadong maraming rules at policies na dapat sundin. So parang traditional business versus startup lang ang tagpo. Yung traditional, super structured, pero ang startups ay mas flexible. Exactly. Kaya public entrepreneurs, aka mga innovation policy makers, ay sobrang importante. Kailangan natin ng leaders na hindi sumusunod sa dating sistema, kundi yung nag-iisip ng mga bagong paraan para mapabuti ito. At dito rin lumalabas ang konsepto ng New Public Management or NPM. So basically, parang hinihiram ng gobyerno ang strategies ng private sector para maging mas efficient, result-driven at customer-oriented ang public services. Kaya may trends like privatization, account for results, or decentralization. Ibig sabihin, hindi lahat na nakakaasa sa national government binibigyan ng power o local governments or private companies para gawin ang ibang trabaho. Pero hindi rin perfect ang NPM. May cases na sobrang daming business-like approach na nagiging profit-driven na instead of public service-driven. Exactly. Kaya walang iisang perfect model pagdating sa governance. Depende ito sa needs ng isang bansa. Kung high efficiency country, pwede na mag-collaborative innovation at network solution. Pero kung developing country naman, kailangan ng basic and administrative innovations. So for the final thoughts, grabe no, sobrang daming natutunan today. From the different types of public sector innovation to real-world example. Na-realize ko na ang gobyerno pala ay pwede maging super innovative din, no? Same! Pero syempre, hindi lahat ng bansa ay mabilis na pag-adapt ng innovation. Kailangan pa rin ng tamang leadership, policy entrepreneurs at political will para walang maramdaman natin ang pagbabago. That's right. Because at the end of the day, ang innovation is para sa public sector ay para sa ating ding mga mamamayan. And that's a wrap for today's episode. Maraming salamat sa pakikinig sa Innovators Podcast. See you next time para sa isa na namang mind-blowing discussion about sa innovations. Paalam!